Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Bistado ang iligal na bentahan ng bato at iligal na kidney transplant na kinasasangkutan ng isang nurse ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI. Sinalakay ang isang bahay sa Bulacan kung saan nasagip ang ilang pinagdodonate ng bato, kabilang ang ilang doon lang nagpapagaling. Ang isa sa mga biktima, binayaran lang ng 2,000 piso kahit pinangakuan ng 200,000 piso. 3 ang arestado. Nakatutok si John Consulta. Wala nga ako ng cellphone. Patay lahat ng cellphone. Agad pinasok ng NBI-NCR ang bahay na ito sa San Jose del Monte, Bulacan, lugar kung saan umuno itinatago ang mga biktima ng organ trafficking. Sa ikalawang palapag ng bahay, nasagip ang ilan pang mga naoperahan na at mga ooperahan pa lang sa bato o kidney. Ikaw yung bagong opera? Ano pangalan mo? Taga-NBI. Ikaw ang bagong opera? Ay, hindi po. Relax lang ha. Na-recover din ang ibabayad sana sa mga nagpapagaling sa kidney transplant. Nabisto ang hideout dahil sa tip mula sa isang impormante. Nakuha na yung kidney, hindi nila binayaran. So, itinuro yung place kung saan nandun yung mga nakuha na ng organ. Nung na-establish nga natin na meron talagang lugar na ina-house itong mga traffic victims, ay nag-coordinate tayo sa DSWD. 3 ang arestado habang 9 naman ang nasagip. 4 sa kanila na operahan na. Nagre-recruit po sila sa isang Facebook group. Kinakandak po yung pag-extract and pag-transfer ng kanilang kidney sa various hospital. Most of them Filipino. Yes. But meron pong information kaming nakuha na may foreigner din. Andun po sila ng 3 to 4 months. Inclusive na po doon lahat ng procedures, like for example yung pagko-cross-match nila doon sa kanilang recipient ng kidney and yung pagpapagaling nila matapos silang operahan. Ang mga na-arrestong suspect, nagbenta rin ng kanilang kidney dahil sa matinding pangangailangan. 20 kidney transplant na ang na-facilitate nila sa loob ng 1 taon. Mga naging recipient po. Mga kliyente ninyo, Yes po. Meron pong mga profesyon. politiko wala. Meron na din po. Anak ng politiko po, nakilala din po. May pagsisisiman po ako, pero ang tinignan ko na lang po dito is para po nga sa mga anak ko. Dahil gagawin ko po lahat para sa 2 anak ko. Ayon sa NBI-NCR, ang pinaka-modus daw ng grupo ay pinagpapanggap nila ng mga kasambahay ng mga kidney recipient ang kanilang mga magiging kidney donor na na-recruit na matagal na rin nila itong mga kasama para payagan silang makapasok sa loob ng ospital at maisagawa ang kidney transplant. Ayon sa NBI, isang head nurse daw ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI ang lumalabas na utak ng grupo. Doon siya nakakuha ng mga customers. Dahil may access po siya sa mga listahan, mga nakapila ng mga tao na nangangailangan ng kidney transplant. Yes, sir. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng NBI ang iba pang mga medical professional na sangkot sa kidney for sale scheme. So far po, ang na-identify sa sinumpaang salaysay ay 3 na doktor. Ang 20 anyos na nakuhanan ng kidney, dobleng sakit ang nararamdaman ngayon. 2,000 piso lang daw kasi ang ibinayad sa kanya. Malayo sa pangako na pang-enroll niya sana sa pasukan. Magkano ang pinangako sa inyo? 200 po. 200,000. Tsaka gipitan lang po. Sabi po kasi nila okay lang po pag nawala po yung isang kidney. Nasampahan na ng reklamong Expanded Anti-Human Trafficking Act ang 3 na aresto at head nurse ng NKTI na at large pa rin hanggang ngayon. Matindi ang penalty nito. 20 years imprisonment and a fine of 1 million up to 2 million pesos. So, non-bailable this is non-bailable. Kinumpirma ng NKTI na empleyado nila ang nurse na binanggit ng NBI. Gumugulong na nila ang sarili nilang investigasyon sa issue. Dagdag nito, tanging lehitimong transaksyon lang kaugnay ng organ donation at transplant ang kanilang kinikilala.
Ang ganitong bentahan hindi na bago dahil may ganito ring isinawalat noong 1999 sa Peabody winning eyewitness documentary ni Jessica Soho na Kidney for Sale. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Ipinasilip ng Senado ang detention room kung saan dadalhin si Mayor Alice Guo at kanyang mga kaanak kapag naaresto o sumuko na sila. Sabi naman ng Senate President, pwede pang humiling ang alkalde na mapalaya sakaling dumating siya sa pagdinig. Nakatutok si JP Soriano. Ito ang magiging detention room o pagdadalhan kay suspended Banban Mayor Alice Guo. Oras na mahuli o sumuko siya sa Senado. Kasunod ng inilabas na arrest order laban sa kanya. Di-aircon ang silid na dating daycare ng Senado. May 3 single double deck na kama. May water dispenser, banyo at lababo. Wala ring rehas kaya sabi ng OSAA, hindi ito kulungan. May aircon nga eh. Yung iba nga wala nga aircon, comfortable naman sila eh. Electric fan lang, di ba? And may toilet and bath naman dyan, may water. I think depende sa ano mo, sa standard mo. Kung hotel type, hindi siya hotel type. Pinaaresto ng Senado si Guo at kanyang umano'y mga magulang at mga kapatid at ilan pang personalidad dahil sa hindi pagdalo sa mga pagdinig kaugnay sa pagkakasangkot niya sa iligal na pogo. Hindi man daw mala hotel ang ganda ng detention facility na ito, tiniyak naman ng USAA na magiging komportable rito sa Guo sa oras na ilipat siya dito. Pero bawal siyang gumamit ng anumang uri ng gadget gaya ng cellphone at kung gagamit siya ng cellphone, kailangan ito ay supervised at cellphone mula sa Senado. Bawal ang bisita maliban sa immediate family at abogado. May visiting hours din. Sabi naman ni Senate President Cheese Escudero, sakaling dumating si Guo sa Senado, pwede raw itong humiling na mapalaya siya. Kung makukumbinsin niya yung komite, si Senator Risa, na hoy, nagkataon lang na ganito pero mag-a-attend na ako, nangangako ako. Mayor ako, you can release me on my own recognizance, kilala ko sa komunidad, kung papahintulutan ng komite, walang dahilan para hindi ko rin pahintulutan yan. Sa ngayon, wala pang paramdam sa Senado ang kampo ni Guo kung susuko ang mayora, pero tiniyak daw ni Guo na nasa Pilipinas lang ito. Kinukumbinsi naman daw ng kanyang mga abogado na magpakita na ito sa Senado, pero matindi raw ang mental anxiety nito. Kasi nga, ang ano nga niya, yung trauma niya talaga, paulit-ulit naman yung trauma niya, tsaka yung kanyang emotional problems, physical conditions niya. Dahil nga, because of the Senate hearings, na-expose siya sa cyberbullying at saka sa mga bashings. Ginawa niya itong kasinungalingan, ginawa niya itong pagpepeke ng kanyang identity, tumakbo siya sa public office knowing na hindi siya Pilipino. So dapat handa siya sa ganitong backlash. Ang NBI tumutulong na sa USAA sa paghahanap kay Guo. Pinagsabihan ko na ang aking Region 3 commanders na mag-conduct na ng makatulong kami sa Senate sa paghahanap kay Mayor Guo. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Nag-high ng courtesy resignation ang 5 opisyal ng Department of Education. 3 araw po yan bago ang opisyal na pagpalit ni Senator Sonny Angara kay Vice President Sara Duterte bilang Education Secretary. Yan at iba pang magiging pagbabago sa DepEd sa pagtutok ni Joseph Moro. 5 opisyal ng Department of Education o DepEd ang naghain ng courtesy resignation kabilang ang Chief of Staff ni outgoing Education Secretary at Vice President Sara Duterte na si Michael Poa. Sa July 19, epektibo ang kanilang pagbibitiw kasabay ni Duterte para bigyang pagkakataon si incoming Education Secretary Sonny Angara na pumili ng mga tao. Hindi naman minamasama ni Angara ang mga pagbibitiw. Kasalukuyan na raw sila naghahanap ng kapalit sa mga nag-resign na opisyal. These are appointees of, ito yung mga appointee ni Vice President Sara, Chief of Staff niya, at malamang dadalhin din niya sa Office of the Vice President. Sir, with the 4 or 5 officials na nag-resign, meron na ba kayong ipapalit sa kanila? Naghanap kami ngayon. Sa Huwebes pa sila magpupulong ni Duterte kasabay ng formal turnover
At sa Biyernes naman siya manunumpa sa tungkulin sa harap ng Pangulo. Pero tapos na siyang makapulong ang mga undersecretary, mga assistant secretary at mga regional directors ng DepEd. Ako willing to work with anyone ako eh. Hindi naman to political position, di ba? So gusto natin, yung pag-appoint sa atin, gitnang-gitna ng taon, pasukan na, budget season na. So dapat ready tayo yung mag-a-adjust, hindi sila. Kabilang sa tututukan ni Angara ang K-12 program na layon sanang bigyan ng mas maagang kasanayan ng mga estudyante para makapagtrabaho na sila kung gugustuhin matapos ang senior high. Poor implementation ng K-12 so far. So one of our marching orders from the President is improve the implementation. Yung facilities, yung curriculum, yung lack of accreditation for our TechVoc graduates. Kaya yung mga employers, hindi nila alam ano yung tinapos nito. May degree nga siya, pero ano yung actual skills niya. Pinag-uusapan pa naman kung papayagan muli ang mga class decor na ipinagbawal ni Duterte. Hindi naman hihingi si Angara ng confidential fund para sa DepEd. Pinaghahandaan din ang pasukan hindi lamang ng DepEd kundi ng ibang ahensya lalo't tag-ulan na. Sa mas makabagong command center ng MMDA, hindi lamang mga daloy at sagabal sa trapiko ang mababantayan. Ang monitoring center na ito ng MMDA may kakayanan na mag-monitor ng lakas ng ulan at mga lugar na posibleng bahain. Ayon sa MMDA, pwede itong maging backup doon sa monitoring center ng National Disaster Risk Reduction Management Council sa Quezon City sa oras ng sakuna. Yan po ay nagme-measure ng tubig na bababa sa Metro Manila galing po sa bundok ng Sierra Madre at sa Marikina watershed. It's either or. We want that kind of connectivity between one center to the other. Yeah. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Problemado ang ilang Meralco customer sa kung saan kukuha ng pambayad sa kanilang bill ngayong Hulyo. Biglang sipa kasi ito dahil sa mahigit 2 pisong taas singil. Nakatutok si Maki Pulido. Lahat na ng pwedeng tipirin sa paggamit ng kuryente, ginawa na ni Alona. Ang dating nasa sala namin, ang electric pa namin 2. Ngayon, isa na lang yung ginagamit namin. Papatay na lang agad namin pagka wala yung tao. Hindi na kami nagbubukas ng kahit sa gabi nga. Dahil dito, mula 392 kilowatt-hour na konsumo, bumaba ito sa 347. Pero laking gulat daw ni Alona na pagdating ng kanilang Meralco bill ngayong Hulyo, mas mataas pa rin ng 345 pesos ang kanilang babayaran. Ngayong buwan, may 2 pesos and 15 centavos na taas singil ang Meralco. 11 pesos and 60 centavos per kilowatt-hour ang kalalabasang electricity rate niyan para sa kumokonsumo ng 200 kilowatt-hour. Problemado rin daw si Lola Clarita kung paano babayaran ng Meralco bill na umabot sa higit 6,000 piso. Kapos na kasi ang pera dahil kailangan ding bumili ng maintenance medicine nilang mag-asawa. Hirap talaga ma'am, sa totoo lang. Minsan nga yung bigas pa namin kung ano-ano na lang ginagawa namin para lang makasurvive. Kahit ano pang gawing pagtitipid, mataas pa rin ang babayaran, sabi ng Power for People Coalition. Kung titignan ang inyong electric bill, 40 to 50% ng babayaran ay generation charge. Ito yung pinambili ng mga power generators ng isusupply nilang kuryente na pinasan nating mga consumer. Higit sa kalahati ng kuryente ng Pilipinas galing sa coal-powered plants at nang sumipa ang presyo nito sa world market, consumers ang nagbayad. Nang magkulang pa ang kuryente dahil sa pagkasira ng ilang coal plants nung kasagsagan ng tag-init, sumipa ang bentahan sa spot market kaya't mataas ang binabayaran natin ngayong generation charge. Hindi tayo ang may kasalanan doon sa force outages, mga korporasyon, mga may-ari ng mga coal plants, pero tayo ang pumapasan ng epekto. Sabi ng Power for People Coalition, wag naman kasi dapat ipasa lahat sa consumer. Dapat daw may straight pricing contract kung saan nakasaad na kung magkano ang bentahan. At kung biglang magmahal ito, dapat sagot ng negosyante. Kung ano yung inilagay mo sa kontrata na presyo ng kuryente, yun lang dapat. Wala ka nang ipapasa na iba pa. Kasi ang nangyayari, tinatago nila yung real cost na nakadepende kung paano nila inaangkat, magkano nila inaangkat ang mga sources ng electricity. Sabi ng Energy Regulatory Commission, pinapayagan ng pass-through mechanism sa fuel cost dahil binibili lang din ng power generators ang fuel sa world market. Bihira raw ang straight pricing o fixed contract. Pero binabantayan naman daw nila kung ano lang ang pwedeng ipasa sa consumers. Sa inisyal naman na datos ng Philippine Rural Electric Cooperative, 2 to 3 pesos per kilowatt hour ang taas singil sa ilang probinsya.
probinsya sa Region 1, 2, 6 at 7. Ikakarga na ang generation charge na naka-installment hanggang Setyembre. For the month of July po, babalik na po tayo doon sa rate natin, tapos idadagdag po natin yung hindi po natin nakolekta noong June. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Pinag-aaralang isabay sa isang aktibidad kasama ng mga kaalyadong bansa ang susunod na resupply mission sa BRP Sierra Madre. Kasunod pa rin yan ng agresibong pagharang ng China sa nakaraang misyon. Nakatutok si Chino Gaston. Di na nasundan ang resupply mission na ito noong June 17 mula nang gipitin ng Philippine Navy ng 8 Chinese Coast Guard rubber boats, small craft at 3 missile boats ng China. Stop! This is our territory! Winasak ng mga Chino ang mga rubber boat ng Pilipinas at nasugatan ang isang sundalong Pinoy. We are going to do the RORE as routinely and as possible, but we'll wait for the National Maritime Council to give us the appropriate guidance in terms of timing, in terms of other issues, and the DFA and the NMC. May target date? Wala pa. Kaya ang mga sundalo sa BRP Sierra Madre nabubuhay sa huling supply na inairdrop noong unang bahagi pa ng Hunyo. Sapat pa yan sa ngayon ayon sa AFP. Pero pinag-aaralan na nito ang paghingi ng tulong sa mga kaalyadong bansa para isabay ang resupply mission sa isang Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA. Sa ganyan, sabay-sabay naglalayag ang mga barko o nagpapatrolya ang mga eroplano ng mga kaalyadong bansa gaya ng US, UK, Australia at Japan. All options are being discussed on the planning table. Once finalized, this will be submitted for approval. Tinanong namin ukol dito ang US Embassy. Ayon sa kanilang tagapagsalita, bilang kaalyado ay nakikipagtulungan ang Pilipinas at Estados Unidos sa iba't ibang mga issue. Sa pulong kanina ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at US Joint Chiefs of Staff Chairman General Charles Brown, natalakay ang susunod na balikatan exercises at ang nakatakdang pirmahang General Security of Military Information Agreement o GSOMIA. It will also involve other upcoming talks in terms of our compliance with the GSOMIA and other matters in terms of our partnership with the US. Samantala, mananatili sa North Luzon ang mga medium-range capability missiles ng US na patuloy na inaaral gamitin ng mga taga-Philippine Army Artillery Regiment. Sa kabila yan ng pag-alma ng China at Russia sa pananatili ng US missiles sa pangambang sila ang tinatarget na mga ito. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso at patalbugan sa red carpet with a cause. Ganyan ang inaabangang pagsasama-sama ng biggest and brightest stars sa GMA Gala 2024. Todo ng paghahanda lalo't 4 days na lang bago ang event. Makichika kay Aubrey Carampel. All hands on deck na ang lahat ng organizers and suppliers for the biggest celebrity event of the year. Nadadaluhan ang Kapuso at Sparkle Stars who are all preparing to get dressed up to the nines. Sa ginanap na pre-gala dinner, nag-share na ng kanilang unforgettable gala moments ang ilang Sparkle Stars. Gaya ni Isabel Ortega na babawi raw this year dahil absent noong nakaraang taon. Nasa Comic-Con kami. O, sa ibang bansa? Sa ibang bansa kami. Ay, ano pa? First day. First day was pero pinapanood ko lahat sa live. So, feeling ko may ibubongga mo ngayon. Last year. Si Barbie na one of the best-dressed stars last year, looking forward na rin sa mga magaganap sa Sabado. Sobrang saya nung gala na yun, in fairness. Kasi di ba, yun yung first time na nakapag-invite tayo ng ABS. Yes. So parang, di ba, ang saya kasi ang dami na natin nandun, hindi ang dami natin sineselebrate. Yung bonding ng mga friends, mas involved na yung mga artists sa main program. Yun. So, yun ang aabangan natin. At syempre, hindi rin daw mawawala ang mga Marites moments. Ito, nakita ko. Kilala mo ito? Hindi daw sila, pero sabay kumaya. Oh my God! Sino yan?
Ang GMA Gala na nagsimula noong 2022 ay naging yearly tradition na ng GMA Network para pagsamasamahin ang lahat ng mga kapuso, pati na rin ang ilang industry partners sa pangunguna ng Sparkle GMA Artist Center. Isa rin itong fundraising event para sa GMA Kapuso Foundation. It's a time also that GMA wants to give thanks to everyone and acknowledge how important everyone is. Ilang buwan din ang ginagawang preparasyon katuwang ang ilang mahuhusay na creatives mula sa events industry. Ang kilalang floral and events designer na si Gideon Hermosa ang muling naatasang mag-style ng event for 3 years in a row. For this year's theme, we're doing something modern and futuristic. So it's different from last year. Ang nice print photography naman ang kukuha ng photos and videos para i-document ang event. We really make sure that we deploy the right number of people. Hindi po tayo nagtitipid doon because we want to make sure that everything is captured completely and properly. Naghahanda na rin ang venue na Manila Marriott Hotel, pati na ang mga pagkain na isi-serve sa guests and attendees. Siyempre, kaabang-abang din daw ang inihandang program at production numbers mula sa Kapuso performers. We want this event to be very elegant. It's going to be a bit of a surprise, but we want to leave an impression also after the gala. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.